Good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Ay teka muna, bago yan, eto muna ha. Okay. Okay. So, good morning sa inyong lahat mga kapatids. So, minsan nabanggit ko na rin ito. Sino daw po ito? Hanggang ngayon walang nakakaturo kung sino talaga to. Sino raw po itong napakamakapangyarihan na kaalyado ng mga Duterte na nagdesisyon na suportahan si PBBM? Yun. So hindi po ito si Bongo. Okay, sinasabi ko na nga po sa inyo nakaraan pa, hindi po si Bongo at imposible mm, na maging si Bongo 'yan. At doon sa post nga nito ni Kayayam Dizon, makita niyo ro puro si Bongo si Bongo. Alam niyo, tingin ko parang merong nagmamaniobra na na ikonekta kung matatanggap ng mga admin supporters si Bongo. Kasi for sure ang gusto ni Bongo magpresidente. 'Di ba sa 2028. Kaya lang makakabangga niya si Sara at tumitimbang din 'yan. Kasi pang ilang attempt na ito na pabanguhin ang pangalan ni Bongo, ikonekta sa administrasyon bilang supporter na. To the point kung inyong maaalala, yung picture ni na PBBM, ni Bongo, yung sino pa isang kasama nila ron, doon yun sa bahay ng Pangulo sa Malacanang compound. Oh. Noong 2023 pa yon. Nilabas yun, ginamit yun. Kaya sabi ko, hindi kaya merong nagmamaniobra na tawag dito? Pabanguhin yung imahe ni Bongo para kasi hindi naman po nangangahulugan na yung boto na nakuha niya, 26 million ba yon? Nakuha niya, gano'n na siya kalakas? Hindi. Hindi barometro na ang isang senador na nakakuha ng ganong bilang ng boto nang lumaban ng pangpanguluhan ay nagwagi. Hindi po yun. O kahit mag-vice presidente, iba ang nagiging galaw dyan. So kinakailangan niya ng solid na suporta talaga. So nung kasagsagan ng kudeta sa Senado, eto na nga ho. Hindi ako nagkamali talaga na hindi po talaga si Bongo yan. I'm sure nakita nyo na to. 'Di ba? Duterte block kami, kayo na lang sumama. So doon po sa huy Argon, dito ka pala. Kamusta? Magandang hapon. Now going back. 'Di ba? Sabi ko nga nung makita ko to, so sana maging malinaw na sa mga nag-iisip na si Bongo yung sinabi na nagdesisyon na sumuporta sa admin. Kasi nauna yung post na yon ni Yayam Dizon bago ito. Parang sumunod na araw ito naman yung NI-post. No, I don't know kung si Robin ba nag-post nito, si Bongo. Nakita ko lang sa internet ito. Ito yung kanilang response na na hindi sila sasanib sa galaw ng minority. Hindi kasi sila maituring na minority o basta Duterte block lang sila. Kultong-kulto talaga. 'Di ba? Hindi issue based. Basta Duterte lang kami. Like what I said before, ito si Bongo, karugtong ng bitukan nito mga Duterte, lalo si Digong. At ang pag-iwan niya kay Digong sa pagkakataong ito, isang napakalaking bagay na magpapahamak sa kanya. O si Robin pala nag-post. Okay. 'Di ba? Alam niyo, isang malaking kaingutan din itong ipo-post ng ganyan. 'Di ba? Dapat issue-based. Dapat sila. Anyway, ganyan naman ang galaw ng mga senador natin. Nagkukondita para sa self-vested interest, di ba? Lalo na yung protectionism. Now, to tell you honestly, ako man, hindi ko rin talaga mahulaan kung sino yung tinutukoy doon ni Yayam o kung totoo ba talaga na mayroong isang makapangyarihang kaalyado ni Duterte. Kasi pag sinabi ho nating makapangyarihang kaalyado, ito po yung mga tao na
nasa likod ng kanyang presidency. Yung nag-shape up ng kanyang pagkapangulo at ng kanyang 6 na taon, katulad ni na Miguel Dea, di ba? At isa doon si Bongo. Pero with this, wala na, hindi talaga obrang si Bongo 'yon. Pwede rin po na mga makapangyarihan pagdating sa larangan ng negosyo, 'di ba? Katulad nito ni Ramon Ang. Oh, si RSA talagang solid supporter ito ni dating Pangulong Duterte. Supporter din 'yan ni Isko, 'di ba? Kaya lang dito kay PBBM, matagal na rin naman na niyang sinuportahan ng pangulo natin. So parang hindi rin siya 'yon. Sabi ni baka daw si Salpanelo. Pero super best friend ni Duterte 'yan eh. 'Di ba? Hindi makakaganda kay Panelo sa kanyang reputasyon kung sa pagkakataong si Duterte nagdurusa sa kulungan ay tatalon siya ng bakod. 'Di ba? Pero tingin ko nito isang tao ito na hindi politiko pero maimpluwensya. Yung mga taong nasa background lang sila gumagalaw. They can control. Ito yung mga taong kayang ipihit ang liig ng presidente. Hindi ho barbero ha, pero may kakayanan sila na pasunurin ng Pangulo. Ibig sabihin, kaya niyang impluwensyahan si Duterte. Di ba? So malalaman nyo ngayon yan sa mga darating na mga araw. That's correct, Argo. I'm talking about possibly mga oligarchs, mga negosyante. Yan. Di ba? Yan, mga billionaires, mga conglomerates, mga mayayamang tao rito sa Pilipinas. Si Juan Tulfo nag-encourage kay Digong noon na tumakbo bilang Pangulo. Tsaka actually marami. Sina Aimee, etong sina Salpanelo. Yan, sila yung mga sa kanya, yung mga kaibigan niya. Yan, Manny Pangilinan, posible yan. malabo si Xi Jinping. Kasi si Xi Jinping, hindi naman siya ganun talagang kasolid na supporter ni Duterte. Alam niyo ba yon? Hindi po. Si Duterte lang ang solid supporter ng China. To the point na yung level is like, sabi nga nila, like an ass kisser or boot leaker. Ganon. Hindi niyo ba napansin, etong 2020 pa lang, di ba nung kalagitnaan ng termino ni Duterte, ginawa niya, ay i-invalid niya na etong Visiting Forces Agreement. At doon makakaapekto ng malaki yan sa EDCA. Di ba? Pero akala niya ho kasi etong China ay may mahihita siya. Kaya lang ang nakatakda lang talagang itulong ng China kay Duterte yung mga tulay katulad ng Binondo Bridge, Pantaleon Bridge, parehong tumatawid ng Pasig River. Yung libre talaga yan, 100% no cost to the government. Pati yung tulay doon na credit grab patuloy ng administrasyon dahil lang nasimulan, aprubahan sa panahon ni PBBM. Pero that's because of red tape, rampant red tape dito sa Pilipinas. Kaya ganun katagal. Pero tinuloy ng China. Lahat yan pagawa ng China. Parang 98% China yan. Pera, manpower, ang 2% doon, yung mga tagalinis lang, tagawalis-walis ng alikabok. Ganon. Ano ho ang kapalit doon? Ang pananahimik ni Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Yun lang yun. Wala na hong iba. No more. Siya naman ang inaasam niya, payayamanin ang Pilipinas, palalaguin ang Pilipinas. Hindi ganon. Di ba 2020? Yung Mindanao Railway, ano nangyari?
hindi siya pinapansinan ng China. Oh, meron pa siyang loan sa China. 2020, hindi na rin siya pinapansin. Anong ginawa niya kalaunan? After siyang kausapin ng Amerika, nitong si Lloyd Austin ng Defense, yun, binago ni Duterte. Yung dating in-extend niya na abrogation ng Visiting Forces Agreement, inabandon niya yun, kinancel niya. Kaya nanatili at lumawig pa ang Visiting Forces Agreement. Nagkataon lang sa admin ni PBBM ang kaganapan. But the agreement nangyari sa panahon pa ni Duterte. Kasi maging panahon pa gawa, hindi na siya pinapansin ng China. Kaya lang, nung matapos yung termino niya, dito, pilit pa rin talaga niyang inaangat yung China kasi tanaw ng utang na loob, di ba sabi niya? Oh, buhay. Malaki ang utang na loob nila sa China. Buhay ang katumbas. Oh, yun. 'Di ba? Kaya ngayon, ang ano ko talaga rito, hindi to si Bongo, hindi mga politicians. Posible itong mga malalaking mga grupo, mga makakapangyarihan, pwede nating sabihin, hindi, ganito na lang. Teka ha. Bigyan ko na kayo ng clue kaya. Tingin ko isa itong religious organization. Okay? Kapag hindi natin sila nakita sa rally, bago ang impeachment ni VP Sara, no, malabo ho ang bilyar. Malabo ang bilyar. Kasi ang bilyar, dati nang nagdeklara ng suporta kay PBBM. Ang bilyar. Nung midterm election lang yan, gumaganon-ganon yung INC, kita ko sa comment, yung mga bilyar. Oh. At saka ngayon, hindi magdideklara ng suporta pa na yan dahil niyayari siya ngayon sila ng Securities and Exchange Commission. 'Di ba? Kaya malabo sila. Pero ang tingin ko talaga diyan ay isang malaking religious organization that could turn the heads of the presidents of this country. Okay? Yan po, hindi politician, pero makapangyarihan. Okay, siguro naman alam na ninyo kung ano yung nasa isip ko.